Hello, hello, hello. Doc Bry is here. Topic, non-communicable diseases or yung tinatawag nating chronic diseases and lifestyle change. Anong connection nito sa atin? As a physician, before, no? I was then obese too. 93 kilograms. May gouty arthritis, may sleep apnea, severe. Yes, diagnosed po yan. Nagpa-sleep test po ako and I was prescribed with a machine. CPAP, no? Mahal-mahal, grabe. No? Sa mga pangkaraniwang mga mamamayan, hindi natin ma-afford. No? Talagang mga chronic diseases are very expensive. So, paano tayo nagkakaroon ng chronic or non-communicable diseases? So, ano ba mga to? If you have diabetes, if you have fatty liver, okay? Hypertension, yung iba, obese, mga metabolic syndrome, nandun na sa kanilang lahat. No? So, these are non-communicable diseases that is affected by your lifestyle. So, paano natin ma-understand ang chronic disease? Siyempre, kung meron tayo neto, alam nyo na ang feeling. Nakaranas na ho ba kayo na tumaas ang inyong sugar? No? Nag-overweight or naging obese. Ang hirap ng maglakad, no? Ang bigat. Doon sa mga matataas ang sugar, naranasan nyo na ho ba? Nabigyan na kayo ng medication for sugar. Tapos, hindi nyo pa rin binago ang inyong lifestyle. So, magtataka kayo. On your next consultation, hindi pa rin nag-normal ang sugar mo, the worst is, dinagdagan yung medication mo. Oh, no. So, dati ayaw na ayaw mong uminom ng medication. Ngayon, kailangan kasi meron na nakitang mataas sa laboratory mo. And, hindi mo ipagkakaila na nahilig ka sa mga high carbs, mga sugar foods. At yung advice na in moderation, 1 week mo lang nagawa yung moderation. So, ang question pa nga dyan, paano yung moderation na ginawa mo? Ngayon, nakalimutan mo na yung advice na in moderation. Ayan, ang sarap ng high carbs. So, if you have high sugar, lalong tataas yan. And then, lalong dumadami ang medication. So, another example is your hypertension. Yung iba nagkakaroon ng cardiac problem, heart problem, yung kanilang liver, fatty liver. Tandaan ninyo, hindi yan isang iglap, meron na agad kahit sakit sa puso, sakit sa atay, no? Sakit sa bato, chronic lifestyle. So, lahat ng mga magtataka nga kayo, ba't tayo nagkaroon ng ganito? Saan kaya nakuha yan? Minana? I don't think so. Tingnan natin ang background. Tingnan natin ang lifestyle. Ano ba ang lifestyle ng buong family? Siyempre, kung ano yung kinakain ng mga magulang natin, malamang yun din ang kakainin ninyo. Alam nyo, bakit ako nagkaroon ng sakit na, bakit ako lumaki, obese? Dahil nung nagkatrabaho na tayo, or ako nagkatrabaho, kumikita na, sumisweldo na. So, titikman ko na yung mga dati kong hindi nakakain. Kaso, nasarapan ka. So, naging unli. Every day, you eat high carbs, you eat sugary food, sugary drinks. Okay? Eventually, naging addiction. Naging addicted ka na. Kaya nangyayari dyan, nasosobra lahat. Sobra-sobra naman talaga. Okay? So, what happened when you have diabetes na?
Kaya ba ng in moderation na pagkain yan? Kaya ba ng exercise ang mga sakit na yan? Well, kung makakaya niya yan, dapat bumababa na ang obesity, bumababa ang diabetes sa Pilipinas. Pero mukhang hindi kaya. So, paano natin mabibigyan ng solusyon yan? Okay? Kasi, when you are diabetic, cravings, na hanap-hanap mo yung mga matatamis, hinahanap-hanap mo yung lasa ng ganito, na lalo nagpapatas. I-check nyo. Whenever you eat something na sa tingin nyo, dapat hindi tumaas ang sugar nyo, after 2 hours, check nyo yung sugar. Ang goal natin is 125 mg per deciliter and above. So, kung mas mababa dyan, okay siya. Diba? Ayan. So, ang gamot ba matters to us? Okay. Hindi natin kaaway ang mga gamot? Yes. Pwedeng tumulong sa atin. Pero sa akin, hindi to pang forever. Okay. First time diagnosed as diabetes. First time nakitaan ka na mataas ang sugar. I will advise you, cut down on sugar, cut down on carbohydrates, eat whole food, real food, yung niluluto, ninyo, hindi luto sa iba. Kasi syempre, naglalagay sila ng mga pampalasa dyan, yung mga ingredients na yan. We just only need salt, pepper, herbs, and spices. Yes, may mga natural spices tayo, may mga natural herbs na pwedeng pampalasa ng ating mga pagkain. Okay. Then after 3 months, we can repeat your sugar. So, kung ginawa niyo yung in-advise ko, your sugar will go down. No need for medication. If ever na hindi bumaba, lalong tumaas, so ibig sabihin, talagang ano kayo sa mga pagkain na yan, na humaling kayo sa pagkain na yan. So, nothing to worry, may medication. Yan palagi ang isipan natin, may meds naman. Okay, those medication will help, less or decrease your sugar. Kung hypertension, yes, it will help. But if you're not going to change yung lifestyle ninyo, continue pa rin kayo sa pagkain na ito, mga matataas sa carbohydrates, matataas sa sugar, mga ultra-processed foods. So kahit na anong inom nyo ng gamot, pansinin nyo, tumataas pa rin ang sugar. Pansinin nyo, yung BP nyo tumataas pa rin. Pansinin nyo, ang fatty liver hindi nawawala. May nagsasabi sa akin, Dok, kakambal ko na ang fatty liver. No? Walang saysay. It only suppress the symptoms. Okay? Pero, kung yung root cause ang i-address natin, sugar will go down without taking medication. Ngayon, if you're taking medication at bumaba na siya, and you will continue the low-carb lifestyle, ako, tatanggalin ko na yung medication nila. Because it will improve. But if hindi nag-improve, hindi bumaba, hindi nag-normalize, you need to continue your medication. Why? Ang isipan na kasi natin, may mga side effect ang medication that will damage our organs. Pero take note ha, pag hindi nyo mapababa ang sugar ninyo, it will also damage your organs. Kaya, tulungan na natin sarili natin. If you decided to do the low carb, much better. But if not, nasa high carb, hindi nyo matanggal talaga yung favorite nyo mga pagkain or mga inumin na may mga matatamis, na may mga artificial na pampalasa, kung hindi nyo matanggihan yan, doktor lang magtatanggal. Sila mag-a-advise. Kasi, i-weigh namin
Pag hindi nyo inumin yung gamot ninyo and still you persist on eating ultra-processed food, high-carb, sugar food, ay damage pa rin ang organs niyo. Kaya huwag nyo sisisihin. No? Walang sisihan. Kayo pa rin. Palagi kong sinasabi, take charge of your health because you are the pilot of your health destiny. All physician will advise you to do what is the best course para sa inyo. Okay? Pag-aralan ng low carb para maintindihan natin. No? Baka if you know or if you have added knowledge, nag-aral kayo, aba, alam mo kung anong gagawin. Alam mo paano mag-a-adjust. Diba? So, we need to address the root cause by changing lifestyle. Okay? So, when you do lifestyle change, ba, yung mga insulin resistant dyan, nag-i-improve. O, tandaan ninyo, pag kumain kayo ng mga high carbs, sugar foods, tumataas ang insulin. Pag tumataas ang insulin, you will store fat. You will not burn fat. You will store fat. Lumalaki. So, pansinin nyo, bumibigat tayo. Hindi nyo na mapapansin yan kasi you are enjoying the moment, enjoying the food, ang reason natin, deserve ko to. Pero, deserve ba ng health mo yan? Yan ang question. Okay? So, you need to think twice what you eat. So, anong pinaka-the best? Focus on real food. Low-carb eating, cutting sugar, cutting processed carbs, starchy foods, iwasan na natin. When you do that, insulin does not need anymore, doesn't be needed anymore. Bumababa. Now you are burning fat. Kaya magugulat ka na lang eh. By just changing what you eat, naglulose ka ng weight. What more pag mag-add ka ng activity? Naku, nakakatuwa naman. Yung dating obese, no? Niloloko, pinagtatawanan, minsan, no? Taba-taba, ganito. Eh ngayon, ano na siya? Lumiit. Nag-start pa siya mag-lifting exercise. O, take note ha. Tandaan ninyo, ang strengthening exercise ay para sa lahat. Walang edad na pinipili. Para sa lahat. Pero syempre, if you are elderly, if you are age 60 and above, magpa-guide, magpa-coach sa mga dapat bubuhatin. Tama ang execution ng exercise para iwas injury. Huwag niyong gagayahin yung mga mas bata sa inyo, tapos mas mabibigat pa yung binubuhat. No. May tamang pagbuhat, merong mga coaches tayo dyan na pwede kayong turuan. Okay? Hindi sagabal ang edad. 80 years old man yan, 87, 85, 70. No. You need lifting exercise or resistance. You don't need kung walang pang bili ng mga dumbbells, you can use mineral water as your dumbbell. Mineral water. Okay? Maraming pwedeng gamitin. So, ang mahalaga dito, you take charge of your health. Marami nagsasabi sa akin, Doc, senior na ako. Kailangan pa ba mag-exercise? Yes, definitely. If you want to have stronger bone, do resistance exercise properly. Oh, eto pa. Eat when hungry. Stop when full. Sa mga nahihirapan, no, na time-restricted eating, pag nahihirapan kayo, you can do 12 hours. Halimbawa, 7 p.m. yung last meal ninyo. 7 a.m., you can eat. That's 12 hours. It will, anong gagawin nito?
i-reset niya ngayon ang metabolism. Nakakatuwa, no? There are two kinds that causes autophagy. Okay? Two kinds of pwedeng gawin natin. One is the fasting. Second, HIIT, or this is what you call high intensity interval training. So if you are training, doing high intensity interval training, you will stimulate autophagy. And also those who are doing fasting. Okay? Start lang kayo, 12 hours lang. Okay na sa atin yan. Okay? Sa mga lifting or high intensity interval training, kung ano yung kaya, dun muna tayo mag-start. Lalong-lalo na kung galing kayo sa pagiging sedentary. Ano yung sedentary? Couch potato. So palagi, paggising sa umaga, kakain, uupo sa beranda, babasa, or walang ginagawa, nakaupo lang. Nako. Okay? You can start doing walking. Pinaka-easiest, cheapest, lahat ng tao nagagawa to. Walk. 30 minutes maximum. Pwede na yan. Daily. Okay. Doon sa mga obese naman, 2 or morbidly obese, kung ano po ang kaya ninyong ilakad, meron ako isang coachee namin, no? Ang maximum walk lang niya that time was 5 minutes. Sabi ko, gawin mo yan, 5 minutes. Na-increase niya sa 10 minutes. Nag-lose ng weight. And then, nakapasyal na sa labas. So, start from what you can do. Huwag tayo mag-aim ng sobrang, but you can set a goal. Yung goal na yan yung aayusin natin, yan yung i-aim natin. Pero syempre, mag-start tayo sa mababa. Nag-start ako dyan. Okay? I did the low carb. I did eat real foods. I want to improve my endurance as an athlete. Ayun, nag-improve nga. Step by step. After a year, doon nag-improve. Hindi siya month, hindi 2 months, 3 months, no. Mapapansin nyo na lang yung improvement. Ako, napansin ko yung improvement. Uy, bumibilis yung takbo ko. Uy, sa bawat races ko, meron akong pwesto. No? Ang importante, merong improvements sa ginagawa mo. Okay? Another thing, sleep. Okay nga yung kinakain natin. Healthy. Minom tayo ng tubig. Complete ng water, hindi tayo nadi-dehydrate. Tulog naman, naku po. Okay? Advice ko sa lahat, majority of those who are insomniac, palagi na sa gadget. So advice, tanggalin natin yung gadget, 7 p.m., 8 p.m., turn off, makakatulog kayo. Okay? So, aim for a 7 to 8 hours sleep. Pag may nagtanong, Doc, paano naman yung mga graveyard shift? O, yan yung tinatawag kong occupational hazard na po yan. Make sure na meron kayong hazard dyan, ha? Because it's not healthy na yung mga graveyard. Okay? Kung shifting, okay. Pwede pa yan. Pero kung ang tagal-tagal nyo na, graveyard shift pa rin, okay, make sure na gawin nyo yung kwarto nyo as dark as possible when you sleep daytime. Para yung katawan natin or yung isipan natin, thinking that it is night already. Para makatulog po tayo. Okay? Mahirap kaya yun, no? Graveyard. Well, marami na sa panahon ngayon. Ang trabaho, midnight. Kala ko mga trabaho dati nun,
paggising ka nun, alam ko may masamang gagawin eh. Pero ngayon, well, in changes, no? Modernization, ganyan, maraming changes talaga nangyayari. So, we need to address that. If not, we need to adapt. Kailangan natin mag-adapt din naman.